Casa del Diavolo o Bahay ng Diablo, ang kinatatakutang baryo sa probinsya ng Umbria, bansang Italia. Hindi ito popular dahil sa mga tourist spots doon, kung hindi dahil sa mga kababalaghan. Nakakasaksi sila ng mga misteryosong anino, ingay ng mga umuungol sa pulang bahay, mabahong amoy na parang may sinusunog na hayop, nakatagpo ng banga na may lamang buto ng mga bata, mga iyak at sigaw sa gitna ng kadiliman. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang dahilan ng mga paranormal activity sa maliit na baryo ay mas nakagigimbal pa sa mismong nagpaparamdam doon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba? Kung ikaw ay maglalakbay sa gitnang bahagi ng bansang Italia, may isang maliit na baryo doon na matatagpuan, malapit sa siyudad ng Perugia sa probinsya ng Umbria. Ang Perugia ay nasa tuktok ng bundok, kaya kita yan kahit paparating ka pa lamang. Mapuno doon, puno ng bulubundukin, may maliit na kagubatan at napapalibutan ng maaliwalas na tanawin. Subalit hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit naging popular ang isa sa mga baryo doon. Ito ay dahil sa mga misteryosong nagaganap na may kinalaman sa paranormal. Ayon sa ilang travel articles noong taong 2025, maraming tourists at urban explorers ang bumisita sa baryo. Pagpasok pa lamang ay makikita na ang sikat na village sign na Casa del Diavolo o sa Tagalog, Bahay ng Diablo. Ang baryo ng Casa del Diavolo ay tinuturing na isang haunted town dahil sa mga masaklap na nangyari doon noong unang panahon. Nagsimula ang kasaysayan noong nirate ito ng hukbo ni General Hannibal Barca noong taong 216 BCE. Tapos, ilang trahedya pa ang sumunod, katulad ng bubonic plague na pumatay ng milyon-milyong katao sa Europa. Mayroon pang natagpo ang sinaunang urn na may lamang buto ng mga bata. Mga kwento tungkol sa abandonadong pulang gusali kung saan may naririnig ng mga umuungol kahit walang nakatira doon. Kasama pa ang mabahong alingasaw na parang may sinusunog. Ilang residente at bisita ang nakakasaksi ng mga anino sa kagubatan. Mga kababalaghang naging dahilan kung bakit binansagan itong Bahay ng Diablo. Upang lubos na maunawaan ang mga misteryosong nangyayari sa baryo, mas mainam siguro kung babalik tayo sa nakaraan. Mga 200 taon bago ipinanganak si Jesus, taong 216 BCE, sa panahon ng ikalawang Punic War, ang digmaan sa pagitan ng mga Romano at Carthaginians. Pinangunahan ito ng mabagsik na general ng Cartha na si Hannibal Barca laban sa hukbo ng Roman Republic. Isa sa pinakakilalang labanan sa kasaysayan ng sinaunang Roma at ang pinakamarahas. Nang ang dalawang panig ay nagsagupaan sa ilog ng Trasimene, ilang kilometro mula sa Casa del Diavolo. Kahit mas maliit ang hukbo ng Carthage, isinagawa ni Hannibal ang kakaibang military strategy para mapaligiran nila ang mas malaking puwersa ng Roma. Tinatayang nasa 50,000 hanggang 70,000 Roman soldiers ang namatay sa buong labanan ng Punic War. Base sa Corriere dell'Umbria, nang napadaan ang puwersa ni Hannibal sa lupain ng Perugia na papunta sa ilog ng Trasimene, sinalanta at ni-raid nito ang mga maliliit na bayan sa rehiyon. Kasama na ang baryo sa tuktok ng bundok, ang ngayong Casa del Diavolo. Ginahasa ang mga kababaihan, pinatay ang mga bata, kinuha ang mga pagkain at iba pang kinakailangan. Mula doon, inambush ng hukbo ni Hannibal ang puwersa ng Roma sa Battle of Trasimene. Tinuring itong
isa sa pinakamalaking military defeats ng Roma. Bagamat maliit lamang ang bilang ng napatay sa panig ng Carthage, libo ang mga sugatan. Kinumpirma ito sa Britannica. Sinabi na noong Hunyo 217 BCE nangyari ang Battle of Trasimene, ang malaking labanan sa panahon ng ikalawang digmaang Punic. Tinalo ng hukbo ni Hannibal ang puwersa ng Roma sa ilalim ni Gaius Flaminius. Marami sa kanilang nalunod sa lawa ng Trasimene habang ang iba naman ay napaslang ng walang awa. Binansagan itong isa sa pinakamalaking akto ng pag-ambush sa kasaysayan ng sinaunang digmaan sa Europa. Malaking tagumpay ito para sa magiting na general. Matapos ang labanan sa ilog, pinabalik ni Hannibal ang mga sugatang sundalo sa mga karatig na syudad upang magpagaling. Marami sa kanilang tumigil sa baryo na ni-raid nila noong una, at isa dito ay ang Casa del Diavolo. Bagamat sa simula ay tinanggap sila ng mga taga-roon at tinulungan, hindi nila alam na may malaking galit na nabuo sa baryo dahil sa kanilang ginawa. Sa loob ng ilang araw ay doon sila naglagi upang magpagaling. At nangako ang kanilang general sa kanyang mga sundalo na pagtapos ng digmaan, sila ay susunduin upang makauwi sa kani-kanilang mga pamilya. Subalit ang pangako ay nanatiling pangako. Isang gabi habang ang mga kasundaluhan ay natutulog at nagpapagaling, pinasok sila ng mga taga-baryo at isa-isang pinatay bilang paghihiganti sa kanilang pag-raid, pananamantala sa mga kababaihan at pagpaslang sa mga kabataan. Daang-daang sundalo ang hindi na nagising kinabukasan dahil sa ginilitan sila ng leeg sa gitna ng kadiliman. Matapos ang digmaan sa pagitan ng Roma at ng Carthage, tinulungan ni Hannibal ang pinuno ng Bithynia na ngayong Turkiye na pabagsakin ang imperyo ng mga Romano. Pero hindi siya nagtagumpay. Hinanting siya ng mga Roman spies upang iharap sa emperador at bagsakan ang hatol. Hindi makalabas ng bansa si Hannibal dahil sa siya ay napaligiran. Pero para hindi siya matulad sa kanyang mga sundalo, nagpa siya itong tapusin ang kanyang buhay. Ayon sa history ng Thothko, na isa nga si General Barca sa pinakamagiting na general noong unang panahon. Ang kanyang famous last words bago nagpakamatay ay, "Alisin natin ang pag-aalala ng mga Romano dahil sa napakatagal at napakabigat para sa kanila na hintayin ang pagkamatay ng isang kinamumuhiang matandang lalaki, katulad ko." At pagkatapos ay uminom ang general ng lason. Isa sa kinatatakotang kwento mula sa Casa del Diavolo ay tungkol naman sa mga misteryosong anino na madalas nakikita sa mapunong lugar tuwing hapon, bandang 1:00 hanggang 4:00. Binansagan nila itong Le Hombre de la Controra o The Shadows of the Dead Hour. Marami sa mga taga-baryo at pati mga bumibisita sa lugar ang nakasaksi sa mga misteryosong anino. Sa mapunong bahagi ng bundok, maaaninag ang mga aninong tila naglalakad ng mabilis. Kaya nakagawian ng mga taga-roon na hindi magpunta sa mapunong lugar pagsapit ng hapon dahil sa takot. Naniniwala sila na ito yung mga residente ng baryo noon na nagtangkang manakbo sa bundok upang makaligtas sa hukbo ni Hannibal nang ang lugar ay walang awang sinalakay. Ang madilim na kasaysayan ng baryo ay nagpatuloy nang dumating ang bubonic plague sa Europa. Base sa Tudor Dynasty, 40 hanggang 50 milyong katao ang pinatay ng Black Death mula noong taong 1347 hanggang 1351. Sinabi na nakarating ang salot sa bansang Italia taong 1347 at kumalat ang sakit sa buong bansa, kasama na
ang baryo ng Casa del Diavolo. Nagpatayo ang pamahalaan ng isang maliit na klinik doon para sa mga may sakit na galing sa ibang probinsya. Subalit sa sobrang lala ng epekto, libo ang nahawahan, namatay at doon sinunog ang kanilang bangkay. Matapos ang salot, walang nagtangkang pumasok sa lumang klinik dahil sa infected ang gusali. Kaya bilang babala sa mga nagnanais na gibain ito o tirhan, pinintahan nila ng kulay pula. Paglipas ng panahon, ginawang tagpuan ng mga bandido, kriminal, mga slave traders ang baryo ng Casa del Diavolo dahil raw sa walang pumupunta doon at malayo sa mga otoridad. Ang abandonadong pulang bahay ay ginawa nilang pugad. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang tumahimik ang mga nagtatago sa bahay at hindi na rin nakita sa baryo ang mga kriminal. Para bang nawala sila, na parang bula. Dito sa lumang pulang bahay, nakakasaksi ang mga taga roon ng iba't ibang kababalagan. Mga anino sa loob, iyak at ungol, at mabahong amoy na parang may sinusunog. Ayon sa mga residente, ito yung mga espiritu ng mga sinunog sa bubonic plague. Sa sobrang hirap ng kanilang naranasan, kahit ngayon ay hindi sila matahimik. Hindi lahat ng balita mula sa Casa del Diavolo ay masama. Meron ding mabuti. Tulad ng pagiging likas nitong agrikultura. Marami sa mga naunang residente ay mga magbubukid. Sinabi ito sa Agricola Todini na ang gawaing pang-agrikultura sa lugar ay pangunahing nakatuon sa mga espesyal na pananim tulad ng trigo, mais, sunflower at mga halamang ginagamit na pagkain ng mga hayop. Gumagawa rin ang mga taga roon ng extra virgin olive oil na nanggagaling sa cold pressing ng mga olive na inani mula sa mahigit na 1,000 punong olive. Isang magsasaka ang nakahukay doon ng malaking sinaunang medieval urn. Ito yung parang banga na gamit sa tubig. Laking gulat ng magsasaka sa kanyang natagpuan dahil ang nasa loob ng banga ay buto ng mga bata. Noong medieval period sa bansang Italia, malaki ang impluwensya ng relihiyon sa buhay ng mamamayan mula sa paraan ng kanilang pagsamba hanggang sa paglibing ng mga patay. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pananampalataya ay ang sakramento ng binyag dahil sa ito ang paraan para malinis ang isa sa kanyang original sin. Kapag may sanggol o batang namatay, bago ito nabinyagan, hindi siya maaaring ilibing sa karaniwang sementeryo dahil sa ito ay nasa katayuang limbo. Hindi pa sila nagkakasala kaya wala sila sa impyerno, pero wala rin sila sa piling ng Diyos dahil sa hindi sila nabinyagan. Ito marahil ang nahukay na urn na may lamang buto sa Casa del Diavolo, mga batang nasa limbo. Isang matagal ng kwento mula sa baryo ay ang umano'y mga sigaw na naririnig sa gabi. Kumalat ang balitang ito noong panahon ng pandemya dahil sa malagim na kasaysayan ng bubonic plague sa lugar. Simula bandang 2020 hanggang 2025, dumami ang vloggers, urban explorers at ghost hunters na bumibisita sa baryo para gumawa ng videos at documentaries tungkol sa lugar. Isang influencer nagsabi na nang nakarating sila ng kanyang crew sa baryo, bigla na lamang hindi gumana ang dala nilang mga camera. Naisama pa ang baryo sa ilang artikulo tungkol sa haunted villages ng Italy. Subalit para sa iba, walang katotohanan ang mga misteryosong anino, mahiwagang iyak at ungol, at mabahong amoy na sinusunog na tao. Pero depende kung sino ang iyong tatanungin. Anong aral ang mapupulot dito? Ang baryo ng Casa del Diavolo na kinatatakutan sa bansang Italia ay popular dahil sa mga paranormal na nagaganap doon. Marahil ang mga misteryosong anino, ingay ng mga umuungol, mabahong amoy na parang may sinusunog, at labi ng mga bata at kung ano-ano pa ay marahil kathang isip lamang. Subalit kung tutuusin,
Marami na ang naglahad ng kanilang mga nasaksihan at narinig mula sa baryo. At ang malagim na kasaysayan nito ang patunay sa mga kababalaghan doon. Ang aral dito ay, the life of the dead is in the memory of those who are alive today. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.